Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Pagkakaroon ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain at patuloy na pagkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa East Bulacan 1 and 2, sa Plaridel, ganun din sa Malolos de la Peña, ganun din sa Area 5, sa Pangarap Village, Buena Vista, Kapaglaom, sa Buanga din, sa Placer, sa San Andres, sa Milan, sa Spain, sa Glendale, at sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong mundo na naririto, na sumusubaybay na hindi ko pa nabanggit. Pagpapalain nawa ikaw, kaibigan, ng ating Panginoong Diyos. Siya ang may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin at binabahagi din itong programang ito sa iba. At dito namin makikilala at makikita kung saan nakakarating ang programang ito. Nilalike namin yan lahat at binabasa namin. Ko-comment din kami, mga kaibigan. At ganoon din, ito isang paraan na idinadalangin namin kayo. Kaya lahat ng mga nanonood dyan, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga butihing mga pastor na kamanggagawa, ang ating Panginoong Hesus. At ang una dito ay si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating Data Privacy Officer ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Mabuti po, kagalakan kong maging kabahagi nitong ating pag-aaral. At ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at siya din ay Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Pastor Salo, kumusta kayo? Okay naman po, Pastor Ray, at magandang pagbati po mula sa opisina ng Behavioral Formation Office ng Manila Adventist College at ng Clinical Pastoral Education Association ng Asia Association. At sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyan sa isang panalangin. O mahal namin Diyos, sa manaming banal na binubukalan ng buhay. Napakabuti niyo sa amin, kaya't kami po ay naririto upang mag-aral ng iyong banal na salita at ito isang pagsamba namin sa inyo. Pagpalain ng bawat isa sa amin, basbasan Panginoon Diyos ang mga kapatiran, kaibigan na nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Ganon din ang mga may sakit, may mga exams at dumudulong kami sa inyo na pagpapalain niyo sila. Salamat po Panginoon Diyos na patawarin niyo ang aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pinapag-aralan natin na patuloy ngayong trimestre mula pa noong Oktubre hanggang Disyembre ito, kaibigan, ay ang mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin patuloy na nauunawaan kung sino ang ating Panginoong Hesus sa aklat ni Apostol Juan. At ano ang kanyang mga turo, ano ang kanyang mga ginagawang mga himala, at pagpatotoo patungkol sa kanya na siya ay tunay na anak ng Diyos. At ano ang kanyang mga aral patungkol sa kaligtasan at kaugnayan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan, sapagkat ito'y lalo mong makikilala ang ating Panginoong Hesus na siya ang tagapagligtas. Siya ay malapit ng darating. At patuloy na ang ating pag-aaral ngayong linggo ay pang-10 na paksa. At ito'y may pamagat na ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 1:18. Ito pong sinasabi, walang sino mang nakakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Kaibigan, buuin natin ang ating leksyon sa 3 punto. At ang 3 punto na ito ay 3 S. Ang unang S ay service and humility. Ito ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joe Orbe. Ang pangalawang S ay second coming and hope. Papaliwanag sa atin ni Pastor Salo. At ang pangatlong S ay scriptures and Holy Spirit. Ipapaliwanag
pa rin sa atin ni Pastor Joe. Kaya punta tayo sa unang punto, kaibigan, lahat ng mga nakikinig dyan sa AWR. Ang unang punto dito ay yung letter S, service and humility. Papaliwanag sa atin ni Pastor Joe. Pastor Joe, anong ibig sabihin nito? Ang mahalagang bahagi nito bilang kapahayagan ng ating Panginoon doon sa kanyang tinatawag na mga I am statements na in-include ni John sa kanyang biography ng ating Panginoon ay kabuuan ng mahalagang pagpapakilala ng kanyang divinity. So dito ipinapakita ng ating may akda na si Kristo ay daan, katotohanan at buhay. So sa una, sa pagpapakilala niya na siya ang daan, yung hindi lang yung daan ng kaligtasan, no? Madalas na naku-quote natin si John sa bagay na ito bilang pagpapatunay na si Jesus ang tanging daan sa kaligtasan. Walang ibang daan na tayo'y maligtas maliban kay Hesukristo. No? Ang kanyang buhay na walang kapintasan, ang kanyang kamatayan na tumubos sa atin, at ang kanyang muling pagkabuhay hanggang sa langit ng kanyang pamamagitan. Sinasabi natin na si Kristo ang daan. Pero dito sa bahaging ito, dinadagdagan ni Juan atong kaisipan na ito na itinuturo rin sa atin na hindi lang si Hesukristo ang daan, siya rin ang paraan ng ating pamumuhay. So, hindi lang siya ang daan patungo sa kaligtasan sa Ama, kundi siya rin ang daan sa paraan ng pamumuhay. At anong uri ng pamumuhay ito? Yung tinatawag na pamumuhay ng may pagpapakumbaba. Yan. So, marahil sa lahat ng mga bagay na maaari nating matutunan sa Panginoon, itong bahagi ng pagpapakumbabang loob ang pinakamahirap. Naalala ko nung nabubuhay pa yung nanay ko, parati niyang sinasabi, ang pagpapakumbaba, no, mangyayari lamang pag may Santo Kristo ka sa puso mo. Yan. So, dito ipinakita ng Panginoon ng mabuting halimbawa kung papaano niya gustong ganapin ang pagpapakumbaba. No? Hindi ito yung uri ng pagpapakumbaba na kahit na ikay sinasaktan, wala kang ginagawa. No? O kaya ikay inaapi, ay nagpapasakop ka na laang. Hindi ito ang pagpapakumbaba na gustong ipakita ng ating Panginoon. At ito'y itinala, ang malaking bahagi nito, itinala niya sa Kabanata 13. No? Actually, yung buong kabanata no? Kapahayagan yan. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Pero gusto nating paglaanan ng panahon yung mga talatang 3, no? Ika-4, ika-5, at saka ika-13. Maganda siguro mabasa natin yan, Pastor. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kita mo, no? For the first time, no? Ikinabit ng ating Panginoong Hesus yung larawan ng tuwalya at planggana sa pagiging pinuno, tagapagturo, at merong otoridad. Ibig sabihin, yung lahat ng leadership na yan, katulad ng Pangulo, ng teacher, mga leadership roles ito Leadership sa bayan, yung Pangulo. Leadership sa loob ng classroom, tagapangalaga, yung teacher. No? So lahat ng ito, larawan ng leadership. Pero kakaiba sa kanyang kapanahunan na ang larawan ng leadership ay kapangyarihan. No? So, inilagay niya itong paglilingkod bilang larawan ng kanyang kapangyarihan. This is something na totally foreign nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesus. Lalo na sa panahon ng mga Romano. No? So, nung itunuro ito ng Panginoong Hesus, hindi nila lubos na maunawaan. Papaanong ang mga larawan ng planggana at tuwalya ay magiging larawan ng pagiging pinuno? Isang leader. Oo, ng isang leader. Itong mga larawan na ito, nakakibat saan? Sa pagiging alipin. Kaya nagpipresent si Jesucristo ng dalawang bagay na totally opposite at pinagsasama niya.
Dito mo makikita ang kagalingan ng Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu na nagtatag ng mga simulain kung papaano ang paraan ng ating pamumuhay. Yan. So, ang pagiging mapagpakumbaba ay napakahalaga sa atin pong pagkaunawa ng paglilingkod. So bagamat inilalagay tayo sa antas ng leadership, no? Yung ikaw ay magkaroon ng impluwensya, yung ikaw ay magkaroon ng mga simulain kung saan aakayin mong mga tao, ay mangyayari lamang sapagkat ikaw ay tunay na naglilingkod. Oo. Yan ang maganda dito sa itinuro ng ating Panginoon. Gusto ko ring pagtibayin na kakaiba ito doon sa servant leadership na model ng leadership na itinuturo ni Greenleaf. No? Kasi meron ding servant leadership na ang may akda ay si Greenleaf. No? Ito po'y kakaiba sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nagmula sa Kanya unang-una yung authority. Yun ang unang nilang pagkakaiba eh. Yung authority ng ating Panginoong Hesus, innate sa Kanya. Yun. Pero sa Greenleaf na servant leadership, ito ay yung commitment ng isang pinuno na papaunlarin yung kanyang mga kasamahan. Yan. Pero kay Hesukristo, bukal ito sa akin. Yan. So malaki ang pagkakaiba. Derive yung kay Greenleaf, yung kay Hesukristo, innate. Ibig sabihin, nasa kanya mismo. Nasa kanya mismo. Nilagay siya ng Panginoon, ng Diyos, na maging na maging tagapamahala ng kanyang mga nilalang. Ikalawa na pagkakaiba nila ay yung goal, no? So hindi lang yung source, yung goal din magkaiba. Kay Hesukristo ang goal ay maligtas. Yung kay Greenleaf naman ang kanyang goal ay yung professional growth. So, mas mababaw yung kay Greenleaf. So, huwag sanang magkamali yung mga kaibigan natin na itumbas itong servant leadership ng ating Panginoon na dinefine by towel and basin kaysa doon kay Greenleaf. No? At ikatlo, yung model of sacrifice. Kay Hesukristo, ipinakita niya yung ultimate sacrifice. No? Kay Greenleaf naman ay selflessness. Yung tatanggalin mo yung mga sarili mong ambisyon. Pero kay Hesukristo, hanggang buhay ibibigay niya. Bakit nga? Dahil ang kanyang ultimate sacrifice ang tumutubos sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya maganda po ang mga simulain na ipinakita sa atin ng ating Panginoon. At ang sabi po ng ating mayakda, ito'y ipinakita ng Panginoon upang tularan natin. No? So, sa paglilingkod natin, bagamat nandito tayo sa sanlibutan na puno ng anyo ng leadership na yung taas, dito kasi sa anyo ng sanlibutan, yung leadership ay may antas. Nandun siya sa upper. May hierarchy. May hierarchy. Merong levels. No? So, levels of leadership. Pero dito kay Hesukristo, hanggat hindi mo naabot yung pinakamababa, na ang kasiisipan mo ay wala akong magagawa na sa aking sarili, kundi nakadepende siya sa Panginoon, hindi mo maabot yung pinakamataas na antas ng paglilingkod. Kaya totally, magkaiba ang pananaw na ito. Yung pong humility, sabi doon, is God's way to God. Ito ang tanging daan sa ating Panginoon. Ito rin po ang mababasa actually natin sa Filipos, di ba, no? Sa Filipos, si Hesukristo sa kanyang pagkuha ng anyo ng katawang tao, no? Siya ay nagpakumbaba at hindi niya hinirang ang kanyang sarili sa higit na antas, no? Kundi pinabilang niya ang kanyang sarili doon sa mga taong kanyang inililigtas. Magandang basahin din siguro natin, Pastor, itong mga talatang nakapaloob sa Mateo, no? Mateo 18, ang mga talata ay 3 hanggang 4, 3 hanggang 4. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian
ng langit. Yan. Dito dinadagdagan ng Biblia na iba pang mga katangian ng pagpapakumbaba. Yung ugali ng bata na hunger for knowledge. Hindi yung parating ikaw ang maalam. Lahat ng sasabihin mo ay alam ko na iyan. No? Yan nga ang ibig kong sabihin. May mga ganun kasi eh. Parang hindi na siya matututo sa iba. No? Ang bata din, reliant o dependent din siya sa sustenance sa mga magulang niya. Tama. Kaya minsan tayo, pagka dumating na tayo dun sa antas na puno na tayo ng kayamanan, para bang wala na tayong pangangailangan sa iba. Lahat ng ito ay itinuturo sa atin sa pagiging mapagpakumbaba. No? We also rely on strength, no, sa ating mga magulang bilang bata. Sana ganun din tayo sa pagpapakumbaba. Doon tayo nakasalig sa ating Panginoon sapagkat siya ang pinagmumulan ng ating lakas. No? At gusto ko ring banggitin natin, Pastor, dito sa ating mga talata na ito, yung James. No? Maganda rin itong James chapter 4 verse 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan. So, kakibat ng pagiging mapagpakumbaba ay yung pagtanggap natin ng biyaya sa Panginoon. No? Hindi doon sa pakinabang natin dahil sa sarili nating kakayanan, kundi mula sa Panginoon. At ang huli nating talata ay yung sa Micah, ang kabanatay 6, ang talata ay 8. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Kita mo, no? Pagkakasama ka ng Panginoon, yung pagpapakumbaba, sangkap yun ng kanyang pagkakilanlan sa atin. No? So nakikilala tayo na tayo'y sa Diyos dahil sa pagpapakumbaba. No? Pero dagdag pa dun sa talatang yun, may binanggit pa siyang dalawa, katarungan at pag-ibig saan? Sa kahabagan o kaawaan. Kaya hindi po pwede na yung humility ay hindi kumikilala ng katarungan. Hindi po pwedeng yung pagpapakumbabang loob, hindi kumakilala ng kahabagan, kaawaan. No? Kaawaan. Kaya pagka may pagpapakumbaba ka, hindi mo tinatalikuran ng katarungan. Kasi may ganong kaisipan eh. Ang ilan sa ating mga kaibigan na pagka ikay mapagpakumbaba, hayaan mo lang na ikaw ay alipustahin, alipihin. Apihin. Ito yung mga hindi larawan ng Biblia. No? Ang pagpapakumbaba ay lubos na pagpapasakop sa ating Panginoon na kanyang itataas ang karunungan, no? Tayo'y kanyang kahahabagan at huli, no? Tayo ay hihirangin niyang mabuti sa kanya. Ito po ang kabuuran nitong unang bahagi na sinabi niyang, I am the way. Isa nga yung unang punto, service and humility. Yung paglilingkod ang mahalaga, pero yung paglilingkod, Pastor Salo, ay may kakibat na pagpapakumbaba. Itong pagpakumbaba na ito, ito yung tinatawag na unparalleled. Ibig sabihin, uncomparable. Ibig sabihin, unique ito. Kahit anong gawin natin pagpakumbaba, hindi natin ito matutumbasan at magagaya. Bakit? Hindi naman tayo Diyos na maging tao. So, ito yung klase ng pagpakumbaba. Ang comparison dito, Pastor, na ang pagpakumbaba ito, na yung Diyos ay naging tao. Ito yung gusto niyang i-demonstrate sa kanyang leadership. Na kailanman hindi maabot to ng tao. Kaya ang tawag dyan, unparalleled humility. Pero sa kanyang kapangyarihan na ibinahagi sa atin, pwede nating gayahin sa pamagitan niya. Pero sa ating sarili, hindi talaga. Kasi napakalayo, kahit anong gagawin nating pagpakumbaba, napakalayo niyan sa comparison na isang Diyos na naging tao. Napakalayo. Yun yung klase ng degree ng humility na hindi nila marurok, kung sa Tagalog pa, hindi nila maintindihan. Kaya kanyang i-demonstrate na totally opposite sa kanilang concept of leadership on that time. Kaya Pastor Ray, naisip ko rin na kailanman talaga, ewan ko pagka ginawa o sinadya ng tao na may consciousness siya,
ginagawa ko to para ako'y maging mapagpakumbaba. No? Very ironic, no? Hindi dumadating sa kalagayan na ang tao naghahangad ng pagpapakumbaba. Resulta ito ng ating pagpapasakop no, sa Panginoon. Pagka ikay may lubos na pagpapasakop sa Panginoon, yun ang hinahangad mo eh. Yung ikay magpapasakop sa Panginoon. Ang nakikita ngayon sa iyo ay yung pagpapakumbaba. Pero hindi po pwedeng ang object mo yung pagpapakumbaba. Otherwise, magiging ironic. At saka hindi yun ang kanyang layunin. Kaya nga ang layunin niya, Kristo muna, dahil pagpakumbaba. Ganun yun. Napakaganda nito, yung halimbawa niya. Di ba, ipinaghalimbawa na natin yung pagpapakumbaba at pagmamataas. Yun na. Kung nagmamatakas na, itinataas mo yung sarili mo. Ibinabando yung mga ginagawa mo para purihin ka ng mga tao. Pero itong pagpapakumbaba, ibinaba mo yung sarili mo doon sa pinakamababang paraan ng paglilingkod. Itinuturo mo sila kay Kristo. At aabutin mo yung mga mabababang mga taong klase ng tao sa balat ng lupa. Kaya maganda yung sinabi ni Pastor Joe kanina, yung Micah 6:8. Very basic yan eh. Yan kasi ang nami-misinterpret na akala ng marami na pag nagpakumbaba ka, pahintulutan mo na lang ang sarili mong i-abuse. O tuktukan ka na lang. Hindi ganun yun. Hindi yun. Hindi ganun yun. Yung ating Panginoon, nung hindi siya lumaban, nung nasa husgado siya, because there is a very important purpose in the part of salvation. Pero kailanman na ang pagpakumbaba ay ininirelate sa pwede ka na lang magpa-abuse. Hindi ganun ang pagpakumbaba. Yung hustisya at sa kaawaan dahil abogado ka naman. Ano yan? Magdilang anghel ka sana. Paano mag-workout yung hustisya at kaawaan? Yan ang... Actually, yan yung na-illustrate ang hustisya at kaawaan sa ginawa ng ating Panginoon Hesus. Exactly. Ibig sabihin, yung hustisya, yung kaawaan ay hindi mo kinakansela ang penalty. Kasi kung kinansel yung penalty, di hindi na nasana namatay si Kristo. Oo. Kaya nga siya namatay kasi sinerve yung penalty of sin. Yun yung kamatayan. Kaya nga maling interpretasyon na pag pinatawad mo, wala ng penalty, hindi ganun yun. Kasi meron yung consequence. Nung si Kristo, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, namatay siya para mabayaran. Sinerve niya yung hustisya ng... Kaya pagka meron kang halimbawa, violation, meron niyang equivalent na punishment. Kaya ulitin ko, Pastor, sana maunawa ng mga taga-subaybay natin na pagka nung sinabi ni Kristo na ako ang daan, mas lalawakan natin yung pangunawa natin na yayamang siya ang daan ng ating kaligtasan. Ipinakikita rin niya sa atin ang paraan ng pamumuhay na maliligtas. At ito, yung paraan ng pagpapasakop sa Panginoon. At magbubunga ito ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Okay. Napakaganda. Ang unang punto natin, yung service and humility. Mga kaibigan, mga kapatid. Punta na tayo sa pangalawa. At pangalawa ay papaliwanag sa atin ni Pastor Salo, yung second coming and hope. Pastor Salo, ano ibig sabihin nito? Imbitahan natin ang ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, punta tayo sa John chapter 14 verse 6. Diyan natin ipipick up ang isang word na ang tawag dyan ay I am the life. Sige daw, Pastor Ray. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ating pick upin dyan, itong sinasabing, ako ang buhay. Na nagbibigay ng pag-asa, hindi lamang sa hinaharap, kundi sa presenting pamumuhay. Pag-asa yan. Second coming is a hope, but also yung pag-asa sa kasalukuyan. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, punta ka sa, atras ka ng konti, sa 1 hanggang 3 sa Pastor Ray, sa 14 ng Juan, ano ang kanyang sinasabi? Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo.
At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroon. Pansinin natin dyan, Pastor Ray, merong mga requisite para hindi ka mabagabag. Kasi ang buhay na ito, maraming dahilan para mabagabag ka. Di ba? Sa daming dahilan. Magdadrive ka, kung binunggo ka dyang lasing na driver, di bagabag ka talaga. Pero ang sabi dyan, meron dalawang bagay. Sabi niya, huwag mabagabag ang iyong mga puso kung, ano daw, sumasampalataya kayo sa Ama at sumasampalataya din kayo sa akin. Yun yung paraan. Pagka ang ibig sabihin dyan, magkaroon tayo ng pag-asa at katahimikan at kaliwanagan sa buhay na ito at sa hinaharap kung tayo ay sumasampalataya sa Ama, hindi sapat yun. Ang sabi niya, sumasampalataya din sa akin. Marami kasi Ama lang sa sampalatayahan. Ayaw namang kikilanin na si Kristo ay Diyos, ay kulang yun. 50% lang yun, Pastor Joe. 50%. Kaya magkababagabag ka talaga doon. Kaya sabi niya, sumasampalataya kayo sa Ama at sumampalataya din kayo sa akin. In that way, hindi kayo mabagabag. Yun yung punto ng ating Panginoon. Sunod, ang sinasabi dyan, kailangan nating titingnan yung hinaharap, kaya sabi niya, ay ipaghanda ko kayo ng mga mansyon, magagandang bahay doon. Pero kailangan mag-enjoy na rin tayo sa buhay na ito. Sapagkat hindi lang ang promise ng ating Panginoon Hesus, hindi naman yan sinabing, hindi kayo mabagabag sa hinaharap. Kundi hindi tayo mabagabag sa present na buhay kung tayo ay sumasampalataya sa Ama at tayo ay sumasampalataya sa Anak. Now, sa pagtingin natin sa hinaharap, kailangan titingnan natin ang hinaharap na may positibong relasyon sa Diyos. Pinaliwanag yan ni Tito. Punta ka daw sa Tito 2.13. Ano ang sabi dyan? Sa Tito 2.13. Na habang tayo ay namumuhay sa sanlibutan ito at titingnan natin ang hinaharap, merong payo sa atin. Si Apostol Tito, ano sabi niya? Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa. Habang hinihintay. Kailan yon? At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sinabi na nga, dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Pero habang tayo ay naghihintay, kailan yon? Ngayon yun. Hindi ka naman sinabing habang naghihintay, pag nandyan na siya, hindi ka na naghintay noon. So habang naghihintay, magkaroon tayo ng pag-asa na siya ay darating. At magkaroon lang tayo ng ganyang klaseng pamumuhay kung sumasampalataya sa Ama at sumasampalataya din tayo sa Kanya. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan sumasampalataya sa Ama. Sabi ni Kristo, sumampalataya ka sa Ama, sampalataya ka rin sa akin. Na ang ibig niya sabihin, pag naniwala ka sa akin, naniwala ka na rin sa Ama. At hindi natin magagawa yan kung wala ang banal na Espiritu. At magagawa natin, huling talata nating basahin, 1 John 4:8. Ano ba talaga ang sekreto? Ano ba talaga ang sekreto para ating magagawa ito? 1 John 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig pala ay hindi prinsipyo at hindi rin damdamin. Ang pag-ibig ay persona. Ang buhay ay persona. Ang katotohanan ay persona. Sinong persona? Si Kristo. Na ang ibig sabihin lamang, mag-i-enjoy tayo sa buhay na ito at sa hinaharap kung tunay na iniibig natin ang ating Panginoon Hesus. Sapagkat pag ikaw ay in love, ay talagang masaya. Di ba? Mahirap namang in love ka pero malungkot. So tayo sa ating paglilingkod, maging masaya kung mahal natin ang ating Panginoon Hesus. Walang in love na nalulungkot. Walang in love na nalulungkot. Huwag ka nang umibig kung ikaw ay hindi maging masaya. At lahat na umiibig ay masaya. Sabi naman ng iba, bakit yung broken hearted? Ano daw yun? Sabi ko, resulta may counseling ako, akala ko masarap magmahal, Pastor Joe. Bakit?
Binitray. Sabi ko, hindi yung pagmamahal ang Ayun. sumakit sa iyo. Mm. Yung betrayal. Oo. Yung betrayal. Kaya nga tayo umiibig Doon dahil sa pinapaliwanag gusto natin niya, maging Pastor. masaya. Oo. Doon sa pinapaliwanag niya, makikita mo yung pagkakadugsong eh. Dahil paraan ng pamumuhay yung humility and service. Ah, No? Paraan din ng pamumuhay yung habang ikaw ay naghihintay dun sa mapalad na pag-asa. Oo. Hindi ka maghihintay doon, natutunganga ka lamang. Buhay dapat yung pag-asa mo. Oo. Di ba, no? Yun yung mga binanggit niya sa atin na napakahalaga na makita sa atin na sumasampalataya tayo sa Ama, sumasampalataya tayo sa Anak, kung kaya nga may mapalad na pag-asa. O, kaya tayo habang naghihintay sa Kanya, tayo ay maglilingkod na may kapakumbabaan. At mayroong pag-asa, hindi kanino man, kundi sa darating ng ating Panginoong Jesus. Oo. Siya ang ating pag-asa, hindi sa iyo, kung hindi sa akin, kanino man. At saka, masaya ka habang naglilingkod Totoo. kung mahal mo Yun. ang iyong pinaglilingkuran. Hindi yung ang inaatupag mo ay kung saan ka magtatago, Oh. kung saan ka magtatanim para mayroon kang kakanin, kung saan ka hindi, ay nako, So mahirap. sa kasalukuyan, ikaw ay masayang naglilingkod sapagkat merong kang kapakumbabaan, merong kang pananampalataya, Pag-asa may ka. pag-asa ka pa, at may pag-ibig ka pa. Kaya Sa sinasabi ng Diyos. San Pablo, Oo. ang pag-ibig ay pinakadakila sa lahat kasi ito yung nagpapasaya sa iyo, sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-asa, sa paglilingkod. Eh kung hindi ka masaya, walang... Kung tinutukan ka lang ng balisong, hindi ka talaga masaya, di ba? Totoo yun. Ibig sabihin, kung napipilitan ka lang sa iyong paglilingkod, Wala na. walang kasiyahan. Kaya pala doon sa una, no, yung pagpapasakop mo sa Panginoon, Oh. that produces humility. Dito naman yung blessed hope produces faith Faith. sa Ama at sa Anak. Pananampalataya at yung inaasahan mo yung isang bagay. Bakit? Nananampalataya ka sa isang bagay. Huwag kang aasa, Pastor Salo, sa isang bagay na hindi mo naman sampalatayanan. Oo. Yun, ang mga kataga, mga pag-asa, at mga promises ng Panginoong Hesus. Inaasahan natin ang kanyang mga pangako na siya ay darating, sinabi dito, at iuwi tayo sa langit na bayan. So, At Holy Pastor, pagka tayo ay nabuhay sa ganyan, tayo ay magiging tao ng pag-asa. yun. Hindi tayo maging tao ng paasa. Sa Meron din kasi Paasa. salip na pagbigay ng pag-asa, Nagpapaasa. papaasa. Ay, mahirap yon. Kaya tayo ay maging people of hope. Ano ba sa Tagalog yung Tama paasa? Ano ba Mga yung paasa? taong may pag-asa. Hindi tao ng paasa. Oo. So, pupunta na tayo sa pangatlong punto. Yung unang punto ay service and humility. Pangalawang punto ay yung second coming and hope, yung buhay na walang hanggan na iniatang sa atin ng ating Panginoong Yesus na nag-umpisa nung tayo nanampalataya sa Kanya. At pangatlo na ay Scriptures and Holy Spirit. Ito yung ipapaliwanag sa atin, Pastor Joe. Ito, Pastor, yung ikatlo, no? Yung una, I am the way. Yung pangalawa, I am The the life, no? At ito naman pangatlo, yung I am the truth. The truth. No? Dito, dinidiin ng ating mayakda ang kahalagahan ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang tinutukoy niya dito na scripture ay yung kanilang binabasang salita ng ating Panginoon sa pamagitan ng Torah, ng kanilang kapanahunan. No? At sa nakalipas nating pag-aaral, ang Old Testament, no, na siyang sumasaklaw dito sa mga inakda ni Moises na Torah, ay nagpapahayag ng magiging buhay at mga karanasan ng ating Panginoong Yesus upang kilalanin siyang Mesiyas at tagapagligtas ng kanyang mga nilalang. No? Kaya't mabuting basahin natin ito sa Juan. Ang kabanata ay 5, ang mga talata ay 38 hanggang 40. No? At isama na rin natin yung 46. At walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa kanyang sinugo. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Sapagkat kung kayo'y sumasampalataya kay Moses, ay sasampalataya kayo sa akin. Sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin.
Di ba, no? Talagang hinabi eh. Kita mo, no? Yung una na tinutukoy natin yung I am the way, I am the life. Dito sa pangatlo, talagang hinabi niya ng mahusay upang ibalik tayo kay Hesukristo. Kung ang banal na kasulatan sa kapanahunan ni Jesus ay nagpapatibay, no, ng ginagampanan ni Jesus na pagliligtas para sa atin, walang dahilan na hindi tayo sasampalataya sa Kanya. Di ba? Kasi walang pagdududa na siya nga ang tinutukoy na Mesiyas. Ng lumang tipan. No? Yung sinabi ni Hesukristo na I am the truth, mahalaga yan sa ating kapanahunan ngayon eh. No? Alam mo, itong ating panahon ngayon, bumabangon yung kaisipan ng mga postmodern. No? Dito sa postmodern idea or thought, ay itinuturo nito na walang absolute truth. Yun ang mahirap. Oo, relative yung lahat ng yan. Bago-bago. No? Yes, at walang monopoly ng isang paraan lang ng pagpapaliwanag. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, sa iyo yan. Huwag mong ipipilit yan sa akin. Kasi ako'y meron din ng akin. Yung absolute truth, ano yung sabihin? Kaya mahalaga na matukoy talaga na si Jesus ang nagsabi, I am the truth. Yeah. Meron talagang batayan. Siya mismo ang katotohanan. No? Kaya sa ating kapanahunan ngayon, mayroong sense na ituro natin sa ating mga kaibigan na sa banal na kasulatan, tinukoy talaga ni Jesus na siya ang katotohanan. No? At sa kanyang kapanahunan, pinatunayan ito ng banal na salita ng ating Diyos. Isa pa at ikalawa na nagpapatibay na si Jesus nga ang tinutukoy na Mesiyas ng banal na kasulatan ay yung patutuo rin ng banal na espiritu. Mababasa natin ito sa Kabanata 15, ang talata ay 26. No? 15, ang talata ay 26. Subalit kapag dumating na ang mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. No? So maliwanag, ano? Nagpapatutuo yung banal na kasulatan, yung lumang tipan sa kapanahunan ni Kristo, nagpapatutuo din yung banal na espiritu, no? Kay Hesukristo na siya ang tunay na Mesiyas. Kaya sa dalawang bilang na ito, makikita ninyo na hindi sana pwedeng magkamali ang tao sa paniniwalaan kung sinong katotohanan. O, kita mo yung una, ang paraan ng ating kaligtasan si Jesus. Kaya ito ang paraan ng ating pamumuhay. Yung tayo magpakumbaba, yung tayo magpasakop sa Kanya. Ikalawa, kinakailangang habang naghihintay tayo sa mapalad na pag-asa ng Kanyang pagbabalik, nananatili tayong sumasampalataya sa Ama at sa Anak. Hindi lang sa kawalan, no? Kundi sa Ama at sa Anak. At itong pangatlo, habang naghihintay tayo, alam ng Panginoon na haharap tayo sa maraming mga pagsubok at mga huwad. Kaya mahalaga yung truth eh. Kasi itong panahon natin ngayon, lahat ay merong anong tawag mo ba doon? Lahat ay merong kamukha. Anong tawag doon? Gaya-gaya. Imitation. Imitation. Gaya-gaya. Anong brand na talagang nagpa-promise ng quality na tinutulad ng imitation? At pagka nakita mo, ay parang yun din. Maraming peke. Pero ang pagkakaiba lang, mura. Mura. Ay saan ka? Doon sa mahal o doon sa mura? Doon ka na sa mura eh. Hawig na hawig eh. Di ba? So, mahalaga ang katotohanan na tinuturo ni Hesukristo na ako mismo ang katotohanan. Ibig sabihin, may absolute truth, Pastor. Palagay ko ito ang mahalagang mensahe sa atin. There is an absolute truth. Hindi po pwedeng mawala yun. Yeah. Maraming salamat. Napakaganda, Pastor Salo, Pastor Joe. Yung absolute truth na tinatawag ay ito yung talagang katotohanan na sadya at tiyak na katotohanan. Pero sa iba, parang kinukontra ito na ang absolute truth si Jesus. Ako ang katotohanan. Lahat na gusto nyong malaman patungkol sa katotohanan, ako ang magsasabi. Narito ang banal na kasulatan. Pero kontra sa iba, relative truth na sinasabi mo, ang katotohanan ay pabago-bago. Depende sa iyong pagkaunawa. Ay hindi ganon ang ibig sabihin nito. Kaya Pastor, mahalaga itong Kabanata 8, ang talata ay 31.
Siguro ito ang pinakamagandang talata na mabasa nating katibayan ng katotohanan ito. 8:32. Ito. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Oh. Kaya pag tinignan mo yung konteksto niyan, si Jesucristo ang tinutukoy niyan. No? Siya ang logos, siya yung word sa pasimula pa nitong akda ni Juan. Kaya dito makikita natin kung merong mga bagay na gumugulo sa atin na parang hindi natin alam kung saan tayo papanig, safe tayo kay Jesucristo. Sapagkat siya ang ultimate truth. Ako na ang pinakamasaya, Pastor. Kung niyakap ko lahat ang turo ng ating Panginoong Yesus, siya mismo iniyakap ko siya. Na siya ang katotohanan. Maging masaya ako dahil nasa katotohanan ako. Kung lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan patungkol kay Kristo, siya mismo ang aking katotohanan sa buhay. Kaya nga, pinaliwanag na ating Panginoon Yesus dyan. Sabi kong sa salita natin ngayon, bakit naniniwala kayo kay Moises pero hindi kayo naniniwala sa akin? Kasi noon ng panahon, ang puro bukang bibig ng mga teachers of the law, si Moses. Si Moses. Tapos, hindi sila naniniwala kay Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ay ano na ba yan? Ano ba yan? Naniniwala nga kayo kay Moses, tapos hindi kayo naniniwala sa akin? Tingnan nyo nga, hindi nyo ba naaral sa banal na kasulatan na ako yung tinuturo ni Moses? Oo, ako tinutukoy niya. Sa panahon pa ni Moses, ako na yung I am. Diba? Ako yung I am. Ito na yung I am. Tapos nga, ang dami niya ng, di ba, binanggit na sa Exodus yung I am. Tapos dumating na si I am. Nung dumating si I am, doon pa rin sila kay Moses. Na-stuck sila doon. Na-stuck sila. Para bang kung ikakasal yan, no? Ikakasal ka. Tapos si Pastor Joe ang best man. So, nalito ang bride doon na sumama sa best man. Delikado yan. Kasi nga, yung nagtuturo kay Kristo, yun na ang kanilang sinusunod. Pagdating nung tinuturo, hindi na, nalito na sila. Nalito na. Oo, nalito na sila. Gusto ko, Pastor, sundan yung sinasabi ni Pastor Ray. No? Kasi sa kabila nung, sabi nga niya, bakit hindi nila natukoy na yung tinutukoy ni Moises ay si Kristo talaga? O, ibig sabihin, may naliligaw, Pastor. At ang mga naligaw na ito, ay yung mismong tagapagturo. Kaya posible na well-versed ka sa theology, maraming PhD na nakadugsong sa pangalan mo, and still you can miss the whole point. Ano bang dahilan? Ba't na-miss? Yan, hindi ba? Nainggit kasi sila. Alam mo ba't nainggit, no? Babalik tayo dun sa una natin. No? Yung pagpapakumbaba kasi begins every service. In leadership, paglilingkod, lahat yan. Tapos, nawala din sa kanila yung perspective ng second coming. No? Nawala yon yung perspective na yon. So, nauwi sila na hindi nila lubos na naunawaan yung mga sinasabi ni Kristo. Maaari din yung sinasabi mo na sila ay nalunod sa pagkakilala, na kinikilala ng mga tao, nawala na yung pagpapakumbaba, kaya nung dumating si Jesus, kahit alam nila, naintindihan nila maari, na si Jesus ito, hindi nila kilalanin kasi, si Jesus na ang pupunta ng mga tao. Iba sa framework nila, Pastor. Kasi kung titingnan natin dyan, ang history dito sa gospel, pinapakilala ni Juan, ang focus kasi nung mga teachers of the law, hindi service. Ang focus nila, yung kanilang position and status. Kaya delikado yan. Ito'y paalala sa atin ngayon. Hindi paglilingkod ang direksyon niya. Nahati na. At pagka ang focus natin ay posisyon, hindi paglilingkod, matitraten ka talaga. Totoo yun. Kasi itong mga teachers of the law, ang focus nila posisyon. Sino ba itong sumisikat? Galing sa Nazaret. Saan ba siya nagtapos? Saan ba ito nag-aral? Iba ang turo niya. Ang layo. Ang layo sa kanilang kaisipan. Hindi ito. Hindi ito. Paano tayo nito? So, na-threaten sila. So, anong solusyon nila? Patayin. Dapat mawala na yan sa mundo. So, ganyan din, maiisip din yan pagka ang focus natin, posisyon. Hindi siya paglilingkod. Kaya nga, ang ino-introduce dito ni Kristo, kailangan paglilingkod. Paano ka maglingkod? Humility.
The unparalleled humility of Christ has been demonstrated. Pinakita niya, ito yung hindi matutularan na paglilingkod. Pero matutularan nyo ito at masusunod sa pamagitan ng banal na espiritu. Bakit? Tuturuan niya kayo kung magpaturo. Kung ayaw mong magpaturo, pati ang Holy Spirit, hindi naman yan mamimili. Parang na-imagine ko yung sinasabi nyo na ako halimbawa ay nandito na ako sa isang posisyon na ito, merong mas magaling sa akin na magtuturo na. Abay, sumisikat na at mga tinitingala na siya, hindi na sa akin. Anong gagawin ko ngayon? Di-threat siya sa akin ngayon. Matitreatin ka kung hindi paglilingkod ang iyong... ang gagawin ko ngayon, ipe-persecute ko siya kasi dumating ang panahon, aalisin ako at siya ang papalis sa akin. Patay yun ang mahirap. Yan yung nangyari kay Saul at kay David. Tsaka doon na lang sa mga alagad niya, sa mga disipulo. Yan ang pinagtatalunan nila eh. Sino ang pupwesto sa kanan, sino ang pupwesto sa kaliwa. May request pa nga yun, di ba? Pero yung tunay na sinasabi dito na may paglilingkod na may pagpapakumbaba, masasayahan pa siya. Ganun sa ako eh. Masisiyahan pa ako kung mayroon akong makikitang mga kapatid dyan na sino man na magagaling dyan, na mas magaling sa akin. Pagdating ng panahon, kahit palitan ka, iladalhin ka naman ng Panginoon kung saan ka dadalhin. Para mas maayos ang gawain ng Panginoong Diyos at mas maayos na mas mabilis. Kung ihahalal niya yung mga maayos, hindi doon sa pagpapataas ng sarili, kundi yung kapakumbabaan. Kaya nga yung mga disipulo ni Juan, ganon din eh. Nung sumisikat na, marami nang binabautismuhan yan si Jesus. Sino ba ito? Madadali na tayo nito. Punta sila kay Juan, nagsubong. Pero anong sabi ni Juan? He must increase, I must decrease. Yun yung tinuturo ng humility. Yes. Kasi alam ni Juan ang mission eh. Alam niya. Kaya kahit ganito ang kapanahonan natin ngayon na may paghahatian, iisa ang ating misyon, iisa ang ating hangarin, iisa ang Diyos na pinaglilingkuran, mayroon tayong paglilingkod na pagpapakumbaba, at iisa ang ating hinahangad makakarating sa langit na bayan. Iisa ang ating hinahangad. May saya tayo kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon Diyos, saan man tayo gagamitin, ay maging masaya tayong maglilingkod sa Kanya. Hindi tayo namimili kung saan tayo dadalhin, Pastor Joe, Pastor Salo, ng Panginoon Diyos, sapagkat gagamitin tayo ng Panginoon Diyos kung saan man tayo ilalagay, ay doon tayo gagamitin ng Panginoon Diyos na may kasiyahan. So, purihin natin ang Panginoon Diyos. Kung may mga sabihin pa tayo, Pastor? Walang kayamanan, walang antas ng karunungan, at walang posisyon ang magdadala sa atin sa tunay na paglilingkod. Kundi yung ating pagpapasakop sa Diyos, yung ating pananampalataya sa Kanya, at panghawak ng matibay sa absolute truth na si Jesucristo. So ang ino-offer na ating Panginoon Jesus, hindi posisyon. Ang ino-offer niya, relasyon. Yes. Paglilingkod. So pag may relasyon tayo sa Kanya, ang sabi niya, kung talagang mahal niyo ako, kasi yung salitang mahal, pag-ibig, relasyon yan eh. Hindi posisyon pinag-usapan yan eh. Relasyon. So pagka talagang related tayo kay Kristo at kinikilala natin siya na siya yung absolute truth, hindi material kung saan ka maglingkod. Ang material dyan sa'yo kung sino ang iyong pinaglilingkuran. So pwede rin sabihin, Pastor, yung term ng pag-ibig ay relasyon. So ang relasyon, paglilingkod din. No? Kung iniisip mo ay sasama ako sa taong yan para ako'y paglingkuran niya, mabibigo ka. Marami kang aabuti na disappointment. Kasi nga pag umibig ka na, automatic na yan, maglingkod ka eh. Pero pag maglingkod ka sa hindi mo iniibig, mabigat yun. Diba? O kaya yung iniibig mo, hindi mo paglilingkuran. Kaya purihin natin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat na tayo ay tinawag ng Panginoon Diyos na hindi sa posisyon, kundi tinawag tayo na maglilingkod, na may katapatan at mayroong pag-ibig. Sapagkat mayroon tayong hinihintay na darating ang ating Panginoong Jesus, na iuwi tayo sa langit na bayan at doon tayo patuloy na naglilingkod na may kapakumbabaan at pag-ibig sa Kanya. Kaibigan,
Maraming salamat sa iyong pagsusubaybay. Patuloy na susubaybay ka. At sa ating panghuli, bago tayo makakarinig ng isang awitin, ay makakarinig tayo ng isang panalangin. Kasama mo, saan ka man patungo, kahit problema man, hindi ka iwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang gumawa, pagmamahal ang ibinigay niya. Pinahirapan, hindi tinulungan, halos kasamaan ang kasalanan. Sakripisyo, kapalit ang buhay at dugo sa iyo. Ang kasama mo, saan ka man patungo, kahit problema man, hindi ka iiwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang gumawa, pagmamahal ang ibinigay niya. Ang Diyos ang kasama mo, saan ka man patungo, kahit problema man, hindi ka iiwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang may gawa, pagmamahal ang ibinigay niya. Pagmamahal ang ibigay niya. Pagmamahal ang ibigay niya. Pagpala po namin, Panginoon, maraming salamat sa inyong pagpaalala sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang bawat isa sa amin ay may mga kahinaan, maraming salamat sa pangako ng banal na Espiritu na ito ang magpapalakas sa amin. Nawa, mahal na mapatuloy kaming kasihan at paaalahanan na ang aming buhay na ito ay dapat maigugol sa relasyon sa inyo at paglilingkod na may pakumbaba sa aming sarili. At nawa ito ay maging totoo rin sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatid at aming mga kaibigan. Ang lahat na ito ay hindi namin magagawa kundi sa pamagitan ng iyong kadakilaan at pag-ibig
at sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hiniling po namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos at patuloy kang naglilingkod sa Kanya sapagkat kami ay nagmamahal din sa iyo.